yung iba pang mga kasong ifa-file kay Inday Sara, eto pa, may ang PNP, may ano pa daw, may mga karagdagang kasong ifa-file kay Inday Sara bukod sa impeachment. Talagang tinatadtad parang talagang tinatadtad etong si Inday Sara. Pero tandaan niyo si Inday Sara, ginising niyo yung dragon. Nananahimik yan, nagtatrabaho, ginising niyo. Kaya sasakit ang ulo niyo talaga kay Inday. Balak pa raw dagdagan ng Philippine National Police sa mga reklamong isasampa nila kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin yan ang nangyaring komisyon sa paglilipat noon sa kulungan sa Chief of Staff ng BICE. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Philippine National Police na balak pa nilang dagdagan ang mga isasampang kasong administratibo at kriminal laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff. Kaugnay ito ng pagtulak at pagtaboy nila sa mga rumesponding pulis sa paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center noong nakaraang linggo. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible. Una nang sinabi ni VP Sara na panggigipit lang ang lahat ng pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Pero paglilinaw ni PNP Chief Police General Romel Marbil, trabaho lang ito at walang bahid ng pamumulitika. Gusto lang daw ipakita ng PNP na may pangil ang batas at hindi lang ito ginagamit laban sa mahihirap. Hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumukha sa ating mga pulis. Hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo. Wow! Ang tigas ng mukha mo. By the way, itong koronel na to, kapal na mukha mo, no? Mas mataas ka pa kaysa sa Vice President. So parang sinasabi mo na na hindi nyo nirerespeto ang Vice President. Direct assault. So, nakita nyo ba na si Inday Sara direktang sinaktan itong malambot na pulis na to? Alam nyo ang direct assault? Panoorin nyo yung mga videos ng PNP sa KOJC. Andoon yung direct assault. Nandoon yung sobrang dami ng karapatang pang tao na nilabag nyo doon. Ang kakapal ng mukha ninyo na ang isang Vice President, pangalawang pinakamataas na pinuno sa bayan, ang nagpapaintindi sa walang kokote na pulis na sumunod sa batas. Dahil naiintindihan ni VP Sara ang batas. At sabi ko nga sa inyo, si Inday Sara ay pangalawang Pangulo. So you should submit to the Vice President. Wala namang ipinagagawa sa inyong mali yung Vice President. Ipinapaliwanag pa nga sa inyo na hindi convicted itong taong ito and deserve niya na magpunta sa ospital na gusto niyang puntahan. Hindi naman siya PDL. Hindi naman siya person deprived of liberty. So may karapatang pang tao ito. Sundin natin. Pwedeng sumunod sa batas, sabi nga nito, or pwedeng sumunod sa utos, sabi ni Inday, yun ang sinasabi niya. Sumunod kayo sa utos, lawful order, yung nasa batas. Hindi yung susunod kayo sa utos sa inyo dahil opisyal nyo. Disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Philippine National Police na balak pa nilang dagdagan ang mga isasampang kasong administratibo at kriminal laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff. Kaugnay ito ng pagtulak at pagtaboy nila sa mga rumesponding pulis sa tinulak ng head ng security ni Inday Sara. Head ng security ni Inday Sara, protocol yan. Tanga ka ba? Pag sinabi ng head ng security being si Inday Sara yung highest authority sa lugar na yan, hindi kayo pwedeng lumapit kahit sino kayong pulis. Bawal. Why? There's a big possibility there's a possibility of assassination. Lagi yan. Kapag ikaw ay nasa posisyon, whether ikaw ay police, whether ikaw ay presidente, vice president, senador, may security protocols yan. Masyado ka nang malapit sa vice president. Pwede mo na siyang strangle. Pwede mo na siyang saksakin. Pwede mo na siyang barilin. Malay ko ba kung pulis ka talaga? Ay, hindi ba? Malay ko ba kung pulis ka talaga? Malay ko ba kung ano ka talaga? Kung meron kayong rason, sigurado ako, mas merong valid na reason si Inday. Bakit? Alam naman natin
na yung ginagawa ninyo kay Inday, utos lang yan sa inyo. Kaya sana talaga tumakbo ito si Inday Sara at sana meron siyang listahan ng mga tao na paghihigantihan niya. Sana kasama tong babaeng tong ano na to, tong colonel o general na to na spokesperson ng PNP. paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center. Ay ano, wag ka nang bumida. Anong sinasabi ni Inday? Wag ka nang bumida. Umalis ka na. Anong ginawa nung ano? Anong ginawa nung head ng security ni Inday? Tinaboy. Itinulak ng bahagya. Direct assault? Direct assault? Ang ina nyo? Mga gago, paano magiging direct assault yan? Sinarhan pa nga ng pulis si Inday nandoon. Tama yung pulis, si Inday mali. Nakatayo si Inday, isasara mo yung pinto. Si Inday pa nag-direct assault. Anong sabi ni Inday? Lawful order. Sumunod kayo sa utos na nasa batas. Hindi pwedeng sunod lang ng sunod. This is not a police matter. Kinontempt ito ng kinontempt ito ng House. Therefore, kung merong nag-i-enforce, it should be the Sergeant of Arms or Sergeant at Arms. Tama ba? Yun. Center noong nakaraang linggo. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible. Una nang sinabi ni VP Sara na panggigipit lang ang lahat ng pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Pero paglilinaw ni PNP Chief Police General Romel Marbil, trabaho lang ito at walang bahid. Trabaho lang naman talaga. Alam naman natin yan, sir. Alam naman natin na trabaho niya. Trabaho niya naman talaga yung mga ganyang gumawa ng mga lugar, ng mga bagay-bagay, kahit na alam naman natin wala sa batas. Kasi mga utusan lang kayo eh. Kung kupal yung nasa kapangyarihan at yung inuutos sa inyo, hindi nyo na trabaho, ginagawa nyo pa rin, di ba? Anong sinabi nyo? Utos lang din sa inyo. Yung ginawa nyo dyan sa KOJC, di ba? Tama? Di ba? Reflection of our duty to the Constitution and the Filipino people. No, you are not serving the Constitution actually because hindi nyo na sinusunod yung batas eh. Sinusunod nyo na lang yung utos sa inyo basta inutos sa inyo. Hindi ko alam kung bakit. Ito yung sinasabi lang, alam mo, pasensya na sa mga taga-PNPA Pero ito yung sinasabi ni PRRD na PNPA na kasi tong mga to eh. Hindi na to mga PMAer. So, parang pinatutunayan nyo lang talaga na malabnaw. Malabnaw. Hindi ko sinasabing palpak. Pinatutunayan nyo lang talaga na medyo malabnaw. Yung mga itong mga opisyal natin sa pulis na galing ng Philippine National Police Academy. Kasi sigurado ako kung PMA to, meron tong moral compass. Hindi to susunod. Sasabihin nito, makikipag-diskusyon to, sir, mali eh. Kasi ayon sa batas natin, ganito, ganyan. Tsaka si Vice President kasi yan eh. Yung tao natin, police natin, mas mababa yun kay Inday. Dapat sumunod siya eh. Di ba ganyan kayo sa police? Pwede ba yun na yung general ka, chief of police ka, coronel mo, duduro-duruin ka, gaganunin ka? Pwede ba yun? Pwede yun. Putang na, babaliin mo ang daliri niya. Bakit? Kasi may hierarchy, kaya nga may ranggo eh. Kung ikaw nga eh, inaano ka eh, nirerespeto ka ng mga lower class mo eh. Yung mga lower rank, nirerespeto ka, PNP chief ka lang eh. Ito pa kaya, Vice President ang Pilipinas? Kung ang Vice President ng Pilipinas kayang bastusin, dapat ikaw mas lalong kayang bastusin ng mga pulis. Para sa akin, ganun para sa akin. Kasi, kaya nga, Presidente, Vice President, putang ina, wala kayo dun eh. PNP, wala kayo dun. Wala kayo sa hierarchy. Wala. Kaya nga yung mga ranggo ninyo eh, nanggagaling pa sa mga congressman eh, sa Commission on Appointments eh. Mas mataas yung ranggo nila sa inyo, kaya nga sila nagpo-promote sa inyo eh. Hindi ka naman pwedeng i-promote ng barangay chairman. Tama? Kaya nga napo-promote kayo mga ranggo ninyo kasi dumadaan kayo lahat sa Congress eh. Kaya nga ipinangangako ng mga congressman yung mga ranggo eh. So sir, maniwala kayo sir. Maling-mali na feeling nyo mas mataas pa kayo kaysa kay Inday Sara. And darating yung panahon nyo, sir, magre-retire ka din. At pag nag-retire ka, balang araw,
si Inday Sara na yung nasa power. Sana talaga lahat ng ito hindi makalimutan ni Inday at sana talaga, putang ina. Ako papayag ako. Ito personal na opinion ko lang 'to, Ako papayag ako na walang mangyari sa unang 3 taon ni Inday basta tugisin lang niya lahat ng mga kumupal sa kanya. Papayag ako. Kasi sigurado ako yung yung mga susunod na taon ni Inday susulitin niya yan, pero tangina, sa totoo lang, pasensya na. Pero grabe kasi talagang pangungupal ng mga ahensya ng gobyerno kay Inday Sara, ng pamumulitika. Gusto lang daw ipakita ng PNP na may pangil ang batas at hindi lang ito ginagamit laban sa mahihirap. Hindi natin Wow! Tangina talaga ba? May pangil ang batas, di lang ginagamit laban sa mahihirap pati sa Vice President. Putang ina. Ang tanong, ano ba ang naging kasalanan ng Vice President sa inyo? The Vice President is merely educating the police officer considering that she's also a lawyer. Pinaiintindi sa pulis mo na mali. Anong mali doon? Anong direct assault doon? Minura ba ni Inday yung tao mo? Kahit nga murahin niya yun, Kayo nga minumura niyo yung mga pulis niyo, Sa training pa lang binababoy niyo na yung mga pulis niyo, yung mga kadete niyo, 'di ba? So, si Inday, in-educate lang yung sinabi na, "Umalis ka na kasi diyan. Harang-harang ka, hindi na matapos-tapos 'to. Kailangan 'tong makapunta sa makapunta sa ospital, Kulit-kulit mo, Papel ka ng papel, Ano masama ro'n?" Kasi nga pangalawang pangulo siya ng bansang Pilipinas, pangalawang pinakamataas. At hindi po kayo ang pinakamataas, siya po. So at least man lang show respect. Turuan ninyo etong mga tao ninyo na sumunod sa mga nakakataas sa kanila. Kasi kung gusto nyo ng ganito, wala nang mataas, wala nang mababa, tanggalan nyo na ng mga security, si Bongbong, si Inday, lahat ng mga opisyal natin, tanggalan nyo na ng security. Wild Wild West na tayo. Para mas maganda, hindi ba? pinalagpas yung pananakit at pagmumura sa ating mga pulis. Hindi natin Pananakit at pagmumura. Yung pulis mo nga ang magsasara ng pinto nang nandudun pa ang pangalawang pinakamataas na pangulo ng bansa. Ang pangalan nito, Ninonal? Pinagsasasabi mo, papaano kang nakakatulog ng mahimbing, madam, sa sobrang sinungaling mo? Papaanong ipinagbili ninyo yung kaluluwa ninyo sa mga amo ninyo? Alam nyo nang mali, Tsaka grabe, pananakit at pagmumura. Sinaktan ni Inday yung pulis? Ayon pa sa PNP, lisensyadong gun owner si VP Sara. Pero dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap niya, pinag-aaralan na rin kung dapat na siyang alisan ng license to own and possess Wow! Aalisan mo ng license to own and possess ng firearm ang isang pangalawang pangulo ng Pilipinas? Wow! Sobrang makapangyarihan talaga ng PNP. Ang galing! Aalisan nila ng armas si patayin nyo na! Barilin nyo na para talagang maisakatuparan nyo na yung parang ina-announce nyo pa sa sambayan ng Pilipino na tatanggalan namin siya ng baril so wala na siyang kakayanan na ipagtanggol yung sarili niya. Grabe to. Ikaw bilang isang pulis, ipapanukala mo na tanggalan ng lisensya si Inday to protect herself? Ibang klase talaga, no wonder. No wonder talaga na batas, ito yung tinatawag nating batas militar na undeclared. Binabastos yun na yung VP, ngayon naman gusto niyo siyang, pinalitan niyo pa yung mga bodyguard niya, ngayon gusto niyo pa siyang tanggalan ng baril. Why not? Tanggalin niyo na lahat ng pulis, tas tanggalin niyo yung baril niya, then leave her open. Leave her vulnerable sa threat sa kanyang buhay. Vice President lang naman Pag namatay ang Vice President, it will not affect the country. Kaya nga, sabi ko nga anong magagawa ng impeachment? Pag in-impeach ba si Inday Sara, gaganda ba ang ekonomiya natin? Dito mo talaga malalaman na talagang ako I may be wrong, but this is just my opinion.
baka talagang plot nila ito or this is a ploy. Totoo talaga yung mga assassination attempts kay Inday Sara because pulis na natin mismo ang binubuksan eh. Binubuksan na mismo ng pulis eh. By saying na we're also thinking about canceling her her gun license. Ba't ka ba nagbaril? Una, for sports purposes, recreational purposes. Pangalawa, to protect yourself. Tatanggalan mo ko ng means to protect myself. Anong ibig sabihin nun? Pulis pa ang magtatanggal. Again, this is the Vice President of the Philippines that we are talking about. Kaya sana nakikinig at maintindihan at marinig ito ng buong mundo that this is the kind of government that we have now. Naubusan na talaga ako ng salita on how to really describe yung pagkadismaya ko sa pulis natin. Grabe, ang taas ng tingin ko sa mga pulis natin. Dami kong kamag-anak na pulis. Dami kong kaibigan na pulis. Basura talaga itong mga ganitong klase ng mga ganitong klaseng pronouncements ng mga pulis. Ibang klase. Kala mo yung dinidemanda, normal na tao eh, no? Sabagay, kung nagagawa nga nila ito sa Vice President, what more sa ating mga normal na tao? What more sa ating mga vloggers? What more sa ating mga members ng media? Kung kaya nilang gawin kay VP Sara, sa atin pa kaya? Tumigil na tayo sa pagbablog para hindi na delikado buhay natin dahil talagang itong chilling effect na dinudulot nito to the highest level. Why? We are talking about the Vice President of the Philippines and she's being harassed. What more kami? What more yung mga ordinaryong Pilipino? Bahala na kayo sa buhay nyo, hindi na ako uwi ng Pilipinas. as Firearms o ELTA bukod sa PNP. Tamo, ginaganon niya yung presidente, ay Vice President. Saan ka makakita ng ginaganon mo? Pulis ka lang, Vice President, dinuduro mo? Putang ina, sino ka? Nakalimutan ko na talaga. Ito nakalimutan ko na or hindi ko na hindi ako informed talaga na mas mataas ang pulis sa Vice President. May nakabinbinding sabina si VP Sara sa NBI. Kaugnay naman ito ng death threat niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi niya sinipot ang unang sabina noong Biyernes at nanghingi pa siya ng advance questions. Pero hindi raw ito pagbibigyan ng NBI. Hindi po kami nagpo-provide ng ganon miski in any other investigation being conducted by the Bureau. Inurong na sa December 11 ang sunod na pagdinig ng NBI kaugnay sa kaso ng BISE. Kapag hindi pa rin daw siya sumipot o kahit ang abogado niya, idediretso na ang kaso sa DOJ. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian. Yun naman gusto rin Inday, diretso niyo na sa DOJ yan. Ano yun ang gusto rin Inday Sara? Kung ako nga kay Inday, wala lang. Ako lang yun naman ang gusto natin. Sige na, kasuhan nyo na si Inday. Yun naman yung tama para talagang at least yun, korte na ang magsasabi whether talagang may nilabag siya ng batas o hindi. Kung pati korte, magpapabola, bahala na rin sila sa buhay nila.